polusyon sa lugar ng Maynila. Ating kalikasan ay resolbahan dahil sa Tondo, Manila, ang kanilang ilog ay punong-puno ng basura. Likat sa mga basura, dumi ng hayop at mga pagkakulo. Nagkasundo ang mga mamamayan rito na magsagawa ng general cleaning upang bawas kalat at dagdag kalinisan. Marami na din ang nagkakasakit dahil sa dengue, dahil sa kaduluhan ng mga lugar sa Tondo. Marami din kasi mga maruruming tubig, basura at dinamagin. Pagtaas ng mga bilihing gulay at mga pagkain. Mga bilihin natin at mga pagkain ay nagtaas presyo. Dahil sa kakulangan ng mga supply at sa mahirap ito makuha at kuhanin. Kaya ang mga mamamayan ay nagpupanik-banig na. Ngunit, sabi nga daw ng grupo ng supermarket, huwag magpanik-banig. Ang mga mamamayan naman ay patuloy na nag-iipon ng mga pagkain kung sakaling magtaas presyo ulit ang mga bilihing pagkain. Ayon sa Filipino Moderated Supermarket Association, maapektuhan nito ang mahal na gastos sa produkto at Naisipan ng mga mamamayan na magtanim na lamang ng mga gulay at prutas at iba pang pagkain na pwedeng gawin ng libre at mapapakulit pa. Global Climate Change. climate change ay bumabago sa klima ng ating bansa. Malaking epekto nito dahil pwede itong nagdulot ng matinding bagyo. Binabantayan rin ang posibleng maging matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Cyclone again before it enters the Philippine area of responsibility. According to Pag-asa, the weather disturbance may reach far at early Thursday. Pag-asa says the LTA is moving south-southwestward at 10 kilometers per hour. It will continue in that direction while gradually intensifying until Friday. If it regains strength and becomes a tropical depression, it will be given the rustic name Kabayan once more. Based on Pag-asa 11 a.m. advisory, the sheer one Tuesday will bring Manila, Quirino, Aurora, Quezon, Bicol Region. Sakaling nangyari ito ng biglaan dahil malaking matinding kalamidad ang dadanasin ng ating bansa. Illegal loggers. Illegal loggers ay nangangambang ipatigil o ipasuspindi muna ng gobyerno. Dahil sa kadahilanan ng magiging pagbaha at pagbuso ng mga lugar. Kaya ang mga illegal loggers ay mukhang natanggalan ng trabahong pagkakasalanan. Nakakatulong na ng mga illegal loggers sa pagkakagawa ng kahoy na produkto, pero ito rin ay sinisira ng ating kalikasan. Kaya nagdesisyon na ang gobyerno na kung sino ang makitang magpuputol ng mga kahoy, ito ay ipapakulong. Dahil ito ay nagrepresenta ng pang-aabuso sa kalikasan natin. Ayan lang po ang mga balita natin ngayong Sabado. Ako po si Princess Roquia M. Villanueva, patuloy naghahatid serbisyo. At ako naman po, si Irish Yumoso Canyaveral, patuloy naghahatid balita at aral. Again po, ito po ang TV7C26.